Ay, sorry, nabigla lang. Anyway, mga kaangas, natapos ko nang panoorin yung actual gameplay nitong Resident Evil Requiem. Dahil nga medyo nadala ako doon sa gunpo neto ni Uncle Leon, talaga naman mahahawa ka sa kanya. Kala pag trip mo manood ng mga John Woo films, yung mga John Wick na yan, pati yung hard-boiled, di ba? Yun yung style niya eh. Siyempre, kapag sinabi nilang Leon is Kennedy, itong si Uncle ay Vatican na, it's just a day's work sa kanya, yung mission niya dito sa Resident Evil Requiem. Iisa-isayin natin ngayon ang mga napansin natin dito sa gameplay ng pinakahihintay nating survival horror this coming February. Umpisa na natin dito kay Uncle Leon. So pagpasok na papasok doon sa alleyway na yun, maaalala ninyo kaagad yung memory ng Resident Evil 3.5 sa GameCube. Papansin din natin na yung mga action button niya, pati yung kapag siya ay maghahawi ng tabla-tabla, yung mga kahoy na kaharang sa harapan niya, i-hold mo pa rin yung X para pa rin sa Resident Evil 2 hanggang RE4 Remake. Yung kanyang melee weapon na itong ang Tomahawk Hatchet ay meron ng sharpening meter na green, red, at saka empty. The greener it is, the sharper at more effective mo siya magagamit sa mga halimaw. Dahil remember, wala na dito si Mr. Welcome para tulungan kang i-sharpen ng iyong mga blades at tulungan kang i-upgrade ng iyong mga baril. Kaya siguro na pagdesisyonan ni Uncle na siya na mismo ang gagawa nito sa sarili niya. Pero kailangan mo ng proper timing, kailangan malayo-layo ka sa mga halimaw, kundi lalapain ka niyan. At ito nga rin yung ginawa niya kay Mr. Chunk. Sa gameplay na napanood ko, medyo mapurol na yung kanyang Tomahawk. So kailangan pa ng ilang segundo para i-sharpen. Also take note, kapag mag-open siya nito ng mga cabinet, ay kakailanganin mo ulit ng Tomahawk Hatchet para distrong kaya sirain ito. Bukod sa nag-improve na yung bite animations ng mga halimaw dito, mapa-zombie man ng mga BOW, talaga namang madugo, magori, ay makikita rin natin dito na andyan na naman yung mga yellow line objects. Tapos itong malapit, yung crouching maneuver ng RE6 at RE4 Remake, bumalik na rito pati yung parry system. Yung stealth and alive, nandito rin. Nakita ko ron sa isang gameplay na habang nakataligod itong zombie, ay kaya niyang mag-crouch, kaya niyang salaksakin ng tomahawk at paliparin ang ulo ng walang kabog-abog yung zombie. At ang malapit, dahil nga gory ito, kitang-kita mo ang pagsabog at pagsambulat ng dugo. Pati nga yung style niya na kapag minelay button mo, na-counterin ka niya ng babariling ka sa ulo. Pati nga yung sumisigaw na screaming zombie dito ay pwede niyang pasambulatin ng ganun-ganun na lang kadali. Pansin ko rin dito na wala yata yung Matilda niya this time. Meron lang alligator snapper. Siguro ganun talaga kapag ikay tumatanda na at ikaw ay umaasenso na ng rango sa iyong departamento, no? Nag-iiba maske yung service gun mo. And speaking of service gun, yun palang Requiem gun ay kay Leon naman pala. Ito ay eventually ibibigay niya kay Grace kapag sila ay nagkahiwalay ng landas dahil nga meron pala ritong mga rehas dito sa ospital na to ni Dr. Gideon na para nagsisilbing trap. Nagkahiwalay na naman ang landas ni Leon at ni Grace. Kahit pa nga sabihin natin na si Leon mismo ang nag-unalive dito sa umahabol na stalker na babaeng halimaw kay Grace. Reminiscent of Claire and Leon, original Resident Evil 2. At dito rin siguro madedebunk natin yung mga claims ng ibang gamers na si Alisa Ashcroft yung halimaw na umahabol kay Grace. Kasi nakita niyo naman, pinasabog mismo ni Uncle Leon yung ulo ng halimaw. Parang walang ibang other cutscenes. Kasi kung talagang si Alicia to, sigurado merong additional cutscenes ito, hindi ba? Wala. Gusto ko lang mag-comment doon sa eksena ng nurse. Nasabi niya, kailangan nilang lumabas as per Dr. Gideon. Tapos biglang lumabas sa likod ng nurse yung zombie na doktor. Eventually, may hawak na chainsaw. Nakita to ni Leon, parang nagka-PTSD siya. Tapos sabi niya, kailangan ko ng second opinion. Ang lupit na mga action dito na pwede mong gawin doon sa chainsaw zombie na yon. At the same time, pag nabitiwan nyo ng chainsaw zombie at na-counter mo siya, napasabog mo na ang kanyang ulo, pwede mo actually napulutin to at pwede mo tong gamitin para ipang-unalive din dun sa mga remaining zombies na natitira pa dun sa room. Siguro magagamit lang niya ito for a limited time. Kapag nag-run out of gas na, itatapon na lang niya. So, after ibinigay ni Leon yung Requiem gun, ay saka sila naghiwalay ng landas. Pero, bago tayo dumako doon sa gameplay ni Grace, let me ask you this mga kaangas. Nagkataon lang bang Requiem ang pangalan ng baril ni Leon? Or baka meron pang ibig sabihin ng mga pagkakataong ito sa kanilang dalawa? Binigay ni Leon yung Requiem gun kay Grace para ba ibalik niya at the end of the game? O para gamitin lang ito ni Grace
Grace sa ibang pamamaraan. Nakakalungkot pero pwede kasing pumanaw na si Uncle Leon sa game na to. Dahil nga unti-unti na kumakalat nga yung virus sa katawan niya, kitang-kita na doon sa leeg niya. Maaari kasing memento ito o remembrance ni Leon kay Grace. Or worse yet, baka naman eto mismo yung gamitin na baril ni Grace laban kay Leon sakaling siya ay mag-transform ala Albert Wesker at mismong yung Requiem gun ang tatapos sa kanya. Sad, pero mistulang full circle ang mangyayari kapag talagang nagkatotoo yun. Sa Grace gameplay, kung kay Leon 60% survival action, ay dito mag-i-enjoy yung mga survival horror fans. Maalala ninyo yung gameplay ng RE7 at RE8. Lalo pag siya ay naka first person view. Imagine sa paghawak pa lang ni Grace ng baril, kita-kita mo, hirap na hirap siyang tumutok ng baril dahil nanginginig ang kanyang kamay kada tutok. Baka yung haptic feedback or baka itong DualSense rumble natin sa ating mga controller ay mag-react din sa panginginig nito. Yan tayo masyado pang sigurado, pero ito ay posibilidad. Tapos ipinakita dito sa gameplay ni Grace na pumunta siya sa pantry, nakita natin dito yung butcher zombie na medyo matangkad din sa kanya. Naalala ko tuloy dito yung isang eksena sa The Evil Within ni OG Shinji Mikami dahil nga mahiling mag-chop-chop itong halimaw na ito. Tapos napansin ko, parang may pagkarabis itong virus na to. Nakita natin dito sa isang eksena ni Grace na meron siyang flashlight. Tapos kapag kaliliko siya sa isang pasilyo, kailangan niyang ipatay yung flashlight para hindi ma-annoy at hindi siya masyadong mapansin ng zombie. Kasi naobserbahan ko, kapag may ilaw, doon nagpupunta yung zombie at gusto niyang patayin yung ilaw. Allergic sila sa ilaw. Agaya nung halimaw na babae na humahabol kay Grace. Hindi natin po pwede hindi mapansin yung isa ritong weapon ni Grace na hemolytic injector. Ginagamit ito para mag-extract ng dugo ng mga zombie na nakahandusay na or na-unalive na nila. And then, convert ng hemolytic injector ito sa isang klase ng weapon kung saan pinapatay ng injector na to yung mga infected blood cells. At kapag ibinalik mo ito sa mga zombies na matuturukan mo, ay sasabog sila. Kasi pala kapag hindi, yung mga zombies na hindi nyo napugutan, hindi nyo napasabog ang katawan, ay babalik din at mag-mutate sa mas malakas na halimaw. Naalala ninyo, para siyang Crimson Head sa Resident Evil 1 Remake. Mas nakakatakot. Bukod dyan, nagbalik din yung crafting ng ammo. This time, hindi lang ammo ang pwedeng i-craft ni Grace, makakagawa rin siya ng makeshift knife. Naaalala ko rito, yung The Last of Us, kapag si Ellie ay gagawa ng shiv. Tapos ganoon din halos yung animation na magka-crouch ka. Yun din ang ginawa ni Grace doon sa isang zombie doon. Nasa kanya ng hemolytic injector yung zombie. Pero I'm sure, pwede mo rin gawin yan sa makeshift knife mo. Kasi yun din ang ginawa niya doon sa zombie na kumakagat sa kanya pababa ng hagdanan. Again, ulitin ko, 50-50 sila ni Uncle Leon at ni Grace dito sa game na to. 50% sa survival action at 50% sa survival horror. Kaya ready na ba kayo mga kaangas? Nakapag-pre-order na ba kayo? Ako hindi eh. Huwag niyo akong i-spoil, sinasabi ko sa inyo. Hayaan ninyong ako yung makapaglaro at ako yung magtukwento ng experience. Okay? O siya, sige na. Salamat sa inyong panonood. Magkita-kita tayo next month sa pagre-release ng Day 1 edition ng Resident Evil Requiem. Sibat na ako. Happy gaming sa inyo ha. Angas.